Isang dumalangin sa ating buhat mabait na Diyos. Hallelujah. Upo dakil at pagpagpalang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamalapay Isu Kristo. Malapay noong pinupuri ka namin, pinasasalamatan at muli aming niluluwalhati. Tinataas ang dakil at makapangyarihan pangalan. Salamat malapay noon na mensanan pa sa unang araw na ito na aming panambahan ngayong taon 2024. Malapay noon. Salamat na kami iyong sinamahan. Na ikaw muli namin nakasama at nakapiling. Salamat sa iyong paglangis o Diyos sa bawat yugto at bahagi ng balagawain, simula sa aming mga papuring awitin, malapay noon sa mga patutuo na iyong mga anak, nahayag iyong kabutihan, iyong kapangyarihan, sa paawitin ng mga awit, ay matamis banal na presensya o Diyos na patuloy may pinapadama sa bawat sa amin at maging sa bawat iyong mga anak na nagtapat, nagkalob ng kasapumbagit handog, ikaw po ang magpala. Malapay noon, bago po kami dumako sa pag-aaral ng dakilang salita, kami po sama-sama lumalapit sa yung dakilang harapan sa unat dalangin na aming minamahal na magulang siya mula pastor, kahabagan po ang bahat sa amin sa lahat anumang aming pagkukulang, pagkakasala na aming nagawa, kami yung kahabagat patawarin o Diyos, maging ang iyong lingkod sa ganang akin wala akong magagawa, patawarin mo po ko sa lahat ng pagkukulang, pagkakasala, at sa mga pagkakataong ito lang siya mo po yung dakilang salita na aming pag-aaralan, malapay noon, bigyan mo po akong karunungan at kalaman na aking may pangaral, ay yung dakilang salita, kalakip ang kapangyarihan nagmumula sa iyo, buksan mo po ang puso at pangunawa, lahat ng mga anak, at samahan mo po kami sa pagkakataong ito, gawin mo po ang pagpapalang espiritual, malapay noon sa hapong ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin, at sa makapangyarihang mong pangalan, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, lahat agawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, di pagkaunawa, pagkainip, pagka-distract, kasout in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Puri po ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nawa ko lamang sa nag-iisang Diyos na buhay, ang hari ng mga hari, Diyos na lumikha ng langit at lupa, pinagkakautangan natin ng buhay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal po ni Isu Kristo. At agon din po ang ating pagbibigay galang, pagrespeto sa ating minamahal, ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeida, sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo, sa lahat ng Almeida children, Almeida family, at agon din po, di natin malilimutan kailanman ang mga aral at turo na iniwan ating beloved Assistant Pastor Lena Camon Almeida, at ang pagbati rin po sa ating beloved ordained preacher, sa ating co-preacher, sa lahat po ng ating mga musician, mga awit, sa inyo po lahat, maging sa ating pang webcast viewer, isa pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Jesus. Ngayon mga minamahal, sariwan-sariwa pa at press na press ang pagpasok ng bagong taon. Amen? Marahil ang iba mga minamahal ay may mga tira pa sa kanilang mga inihanda. Amen? At dito natin makikita mga minamahal yung mga kultura at kawalian ng tao, mga pamahiin. Bakit mga minamahal? Dahil ay tinuro ng reliyon sa atin kapag kaganitong panahon, papasok ang bagong taon, kailangan ang ihanda natin ay mga bilog-bilog. Amen? Yung mga prutas na kumpul-kumpul. Halimbawa, kagaya ng grapes, ng lansones. Yan, mga minamahal. Kaya nung araw, mga minamahal, naging viral yung halamang apatot bayon. Amen? Noon, mga minamahal, yung mga tao ay talagang nagkakandara pa na makabili. Na sila ay umaasa, na sila ay mayroon noon, sila ay suswertihin. Pero kung sa banal na kasulatan, wala po tayong mabasang swerte. Mabasa natin mapalad dahil yung swerte, pagbabaka sakali. Amen? Ngayon, mga minamahal, napakaraming tao na dumidepende. Umaasa sila na kapag naghanda ng ganung bagay, sila nga suswertihin dahil yung itinuro ng reliyon. Yon ang ating lamana. Simula pa sa ating mga ninuno na hanggang ngayon dinadala ng maraming tao. Pero di yan mga minamahal. Kapag ikaw ay di yan naniwala o dumipindi, kumbaga mga minamahal, hindi malulugot sa iyo ng Diyos.
Sapagkat ang tao magiging mapalad lamang pagka siya ay naniwala, naglingkod sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen. Siya ay umaasa sa ating mahal na Panginoon. Hindi po sa ganung bagay. Kumbaga, kung ating susiriin, walang kaugnayan ng mga bagay na yan. Lalo na mga minamahal sa kaugalian ng mga Chinese. Talagang sila gumagawa ng iba't ibang mga kagaya ng pusa na kumakaway. Na kapag ka nasa tindahan mo, para daw yung kinakawayan yung mga tao para pumasok sa iyo tindahan. Amen? Pero tinuturo ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang mga pagpapala ay nasa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Dahil ang lahat ng pagpapala na ating hinahanap, mga minamahal, ay nasa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ibig sabihin, mga minamahal, magiging mapalad ka kung ikaw ay gaganap sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi lamang sa pinansyal, material, lalo tigit yung spiritual, yung kaligtasan. Iyon ang pagpapalang ibibigay sa iyo na ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Pero hindi po yan yung talagang tunay nating paksa, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, yung kaugaliang yan ng tao, binali nung isang napakinggan natin. Napakinggan lamang natin, mga minamahal. Nasabi nung isa, taong yun, bawal daw maghanda pag bagong taon ng bilog. Baka daw gumulong yung swerte. Bawal daw maghanda, mga minamahal, ng hayop na apat ang paa, baka tumakbo ang swerte. Bawal daw maghanda ng manok, baka daw ilipad ang swerte. Alam na ito si maraming iba. Bawal daw maghanda ng isda, baka daw malunod ang swerte. Amen. Yan yung, kumbaga kanyang sinalungat, yung kaugaliang yan. Ngayon, ay ano pang matitira? Lahat na ibawal. Kaya naging payo niya, huwag na lang kayong maghanda. Amen? Ngayon, mga minamahal, tayo po mga anak ng Diyos, tayo po'y dumidepende kung ano ang kaluban ng ating mahal na Panginoon. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, pag-usapan natin ang paghahanda. Kumbaga, mga minamahal, ngayon ay unang araw na ating panambahan sa ating buhay at mabait na Diyos. Bagong taon na ating susuungin. Panibagong taon ng pakikipagbaka. Sapagkat hindi natin alam, mga minamahal, ang mga bagay na maaari mangyari sa taong ito o sa darating na panahon. Kaya kinakailangan, mga minamahal, ang bawat anak ng Diyos o mananampalataya ay handa. Kung ikaw ay nakahanda, mga minamahal, kumbaga, anumang oras dumating, o anumang oras, anumang ibunga ng taong ito o sa darating na panahon, ikaw ay nakahanda. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi ka matatakot, wala kang dapat ipangamba. Dahil ikaw ay nakahanda na, kumbaga, kagaya ng ibang bansa, mga minamahal, sila ay naghahanda para kung anumang oras dumating yung kalang kaaway, hindi sila masurpresa. Ganon din tayo, mga minamahal. Ihanda natin yung ating pananampalataya. Yung iyong mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon para hindi ka masurpresa kapag dumating kung ano man yung mangyayari sa ating panahon. Ngayon, mga minamahal, basahin natin ang unang Juan 8:31. Dito po sa aklat ni Juan, Kapitulo 8, talatang 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Ito po pala, mga minamahal, ang dapat nating gawin para tayo maging handa. Ang sabi, kinakailangan tayo ay manatili. Sa salita ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan tayo manatili sa ating paglilingkod, tayo manatili sa ating tungkulin, huwag nating iiwan o pabayaan
kung paano tayo tinawag ng ating buhat mabait na Diyos para tayo maglingkod. Huwag natin pabayaan. Amen? Sapagkat kung hindi ka mananatili sa paglilingkod sa ating mga Panginoon, kumbaga wala kang lakas para harapin kung yung ibubunga ng anumang ibunga ng darating na taon. Ngayon, mga minamahal, kung ikaw mananatili sa iyong tungkulin, nagsisikapan mo na magawa ang kaluban ng ating dakilang Diyos, hindi ka umaayaw o bumibitaw, mayroon kang lakas, mayroon kang kapangyarihan na harapin upang ikaw ay makasurvive sa mga darating na taon o darating na panahon. Amen. Bakit? Ay sinasabi po mga minamahal ng Banal na Kasulatan na sa huling panahon ay magiging mapanganib. So, ibig sabihin, mga minamahal, maaaring kaharapin ng mga anak ng Diyos o mananampalataya ang mapanganib na panahon. Amen. Kaya sinasabi, pinapalaala ng Banal na Kasulatan na ikaw ay manatili sa pagkatawag sa iyo ng ating mga Panginoon. Tinawag ka ng ating dakilang Diyos para ikaw ay maglingkod, ikaw ay magbunga. Kaya manatili ka sa mga bagay na yan. At kapag ikaw ay nanatili, siyantak na bagay, mga minamahal, na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating buhat mabait na Diyos. Ngayon, mga minamahal, kapag ang isang tao ay tumigil, o isang manampalataya tumigil sa paglingkod sa ating mga Panginoon, ibig sabihin, mga minamahal, sinukudan niya yung kanyang kaligtasan. Baga, mga minamahal, wala na yung kanyang pag-asa. Wala na siyang hindi na mapapasa kanya, mga minamahal, ang pangako ng ating buhat mabait na Diyos. Kaya pinapalaala at sinasabi ng ating binasa na tayo ay manatili. Huwag nating iiwan. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo magpatuloy at basahin ng Isaias 30, Dito po sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 13, talatang 9. Narito, ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ang lupa, at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, sinasabi ng ating binasa na ang mahal na Panginoon ay muling babalik. Pero sa pagbabalik ng ating buhat mabait na Diyos, hindi kagaya ng una na para ang tao ay hanguin sa mga pagkakasala. Sa kanyang pagbabalik, mga minamahal, siya babalik upang hatulan ang sanlibutan. Hatulan ang mga tao na hindi kumilala sa ating mga Panginoon, ang mga tao na hindi nagpahalaga sa salita ng ating dakilang Diyos. Kaya siya sabi dito, mga minamahal, ang Panginoon dumarating mabagsik, may puot, at mabangis na galit. Ibig sabihin, mga minamahal, ang galit ng ating mga Panginoon at ang kanyang puot aanihin ng mga tao na namuhay sa kasalanan. Ng mga tao, mga minamahal, na hindi tumugon sa panawagan ng ating mga Panginoon. Mga tao na hindi gumanap sa kanyang kaluban at itinatwa ang kanyang dakilang salita. Hindi kumilala na siya at hindi siya kinilala na siya ay Diyos. Amen? Kaya yung puot ng ating Panginoon, ito yung kalang aanihin. Ngayon, mga minamahal, ano ang dapat na gawin ng isang tao, mga minamahal, para wag niyang anihin yung galit at puot ng ating buhat mabait na Diyos? Ang sabi, mga minamahal, ng Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen? Ito po, mga minamahal, yung paraan
Ito lamang yung paraan, mga minamahal, para tayo makaiwas sa puot galit ng ating mga Panginoon, na tayo ay sumampalataya, tayo manatili sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon, mga minamahal, wala naman po tayong magagawa kung tayo ay yung sarili lamang natin ang ating aasahan. Amen? Ang may magagawa lamang, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa ating mga Panginoon, yung ating panampalataya. Pero yung lakas natin at ating kakayanan, wala po tayong magagawa, mga minamahal, kung wala ang ating mga Panginoon sa ating buhay. Kumbaga, pagka dumating yung karamdaman, hindi na kaya ng medisina, wala na pong magagawa ang tao. Pero ang Diyos may magagawa. Amen? Napatunayan natin, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating buhay at mabait na Diyos, na ang Diyos sa lahat ng bagay, siya yung gumagawa, siya yung may magagawa. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, ito yung dapat iwasan ng mga tao o maging mananampalatayaman na anihin niya yung puot at galit ng Diyos. Pero kung tayo, mga minamahal, sumusunod, gumaganap sa kanyang kalooban, hindi natin naanihin ang galit ng ating mga Panginoon, ito'y para lamang, mga minamahal, doon sa mga tao na baga, mga minamahal, hindi naglingkod, hindi sumunod sa kanyang banal na kalooban. Tayo po'y magpatuloy, mga minamahal, sa aklat muli po ng Isaias, 41, 10 hanggang 11. Dito pa rin po sa aklat ng propeta Isaias, Kapitulo 41, talatang 10 hanggang 11. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. 11. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya, at mga lilito silang kikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Ang sabi dito, mga minamahal, huwag kang matakot. So, mga minamahal, alam natin na ang ating buhay at mabait na Diyos, totoo at buhay makapangyarihan. Kung ikaw ay sumusunod na nananatili ka sa kanyang banal na presensya, ang sabi dito, wala kang dapat ikatakot. Kaya sabi natin malapan, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos ay sumasa isang tao na matapat at nananatili sa paglilingkod sa Kanya. Kumbaga, sabi ng Banal na Kasulatan, ang Diyos ay kasama natin simula ngayon hanggang sa huling panahon. Kaya, so, ang sabi dito, anong dapat mong ikatakot? Huwag kang malupaypay. Ang sabi, pinapalaala natin mga Panginoon, huwag kang malulupaypay. Sapagkat yung panlulupaypay, mga minamahal, maaaring ito yung maging daan para ikaw ay mawala sa ating buhay at mabait na Diyos. Ngayon, mga minamahal, ang sabi dito, sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka. Ngayon, mga minamahal, kapag dumarating sa atin yung pangina, palupaypay, kailangan natin gumawa para tayo ay muling manumbalik yung ating lakas. Amen? Kaya sabi natin mula Panginoon, sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka. Ibig sabihin, tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Kapag dumarating sa iyo nga palupaypay, kinakailangan mo ikay manalangin. Humingi ka ng tulong sa ating buhay at mabait na Diyos. Para ikaw ay kanyang tulungan, bigyan ka ng lakas. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ibig sabihin, mga minamahal, aalalayan ka ng Diyos para huwag kang bumagsak. Amen?
O, ibig sabihin, mga minamahal, pagkasama mo ang Diyos, mga minamahal, dumating mo sa iyong panlupaypay, hindi ka mapapahiga, hindi ka babagsak, sapagkat ang pangako ng ating malapano, mga minamahal, aalalayan ka ng kanyang katuwiran. Ibig sabihin, kinakailangan lamang natin tayo magpatuloy, tayo magpakainit, lagi tayong dumalo, manatili tayo, mga minamahal, sa pagkatawag sa atin, sa ating tungkulin, sa ating gampanin, sa ating buhay at mabait na Diyos, para tayo po, mga minamahal, ay makasigurado, para tayo ay maging handa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa Jeremias 7:23, Dito po sa aklat ng propeta Jeremias, Kapitulo 7, talatang 23. Kundi ang bagay na ito ang iniutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniuutos ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo. Amen. Maliwanag, mga minamahal, ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga mananampalataya, na sinasabi, inyong dinggin, inyong dinggin ang aking tinig. Sabihin, mga minamahal, pakinggan natin ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon at ating gawin. Hindi lamang basta natin napakinggan, kundi kalakay pang pakikinig ay ang pagsunod sa kaluban ng ating dakilang Diyos. Dahil kung basta lamang natin napakinggan, mga minamahal, hindi natin ginawa, hindi natin sinapuso, hindi natin sinabuhay, o napakinggan natin, lumabas sa ating isang tainga, hindi pumasok sa ating puso, nawawala na kabuluhan. Pero kung ating didinggin, ipapasok natin sa ating puso, ating susundin, ating gagawin, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kayo magiging inyong Diyos. Ngayon, mga minamahal, sabihin yung isang tao na hindi sumusunod sa kaluban ng ating mahal na Panginoon, hindi ang kanilang Diyos ay ang ating mahal na Panginoon, kundi yung kabila. Kapag ang isang tao, mga minamahal, sumusuway sa kaluban ng ating mahal na Panginoon, yung kabila, ang kanyang dinidiyos, mga minamahal. Pero kapag ang isang tao, mga minamahal, gumaganap sa katunay na kaluban ng ating buhat mabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating mahal na Panginoon Jesus, ang kanyang magiging Diyos. Amen? Kapag naging Diyos mo ang ating mahal na Panginoon Jesus, sabihin, mga minamahal, ikaw ay isa na sa mapalad. Sapagkat hindi lamang yung pagpapalang kaligtasan, espiritual, maging sa physical, financial, mga minamahal, ang ibibigay, ang kayang ibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito yung tunay na pagpapala, mga minamahal. Hindi kagaya nung ating sinabi na yung mga tao dumidepende doon sa mga pamahiin, mga kaugalian. Amen? Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Sabi dito, magiging inyong Diyos at kayo magiging aking bayan. Sabihin, mga minamahal, ang bayan ng Diyos ay tayo na mananampalataya, tayo na gumaganap sa kanyang kaluban, tayo na umaasa at nananampalataya sa ating buhat mabait na Diyos. At magsisilakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo. So, ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng sinasabi ng ating mahal na Panginoon, lahat ng kanyang palaala, kanyang iniuutos, kanyang sinasabi, kung ito'y susundin ng bawat isa, mga minamahal, ito'y para pala sa ating kabubuti. Amen? O, ibig sabihin, mga minamahal, gawin natin para pala sa ating kabubuti. Hindi natin kapapahamak ito, mga minamahal, para sa ating kabutihan. Kaya sinasabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, magsilakad kayo sa lahat ng iniuutos ko. Sumunod tayo sa lahat ng iniuutos, sinasabi ng ating mahal na Panginoon. At tayo ay kanyang magiging bayan. Mga minamahal, ang bayan ng Diyos ay yung mga anak, kanyang mananampalataya na lumalakad sa kanyang kaluban.
ito yung bayan ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin mga Panginoon at tapoy dumako na mga minamahal sa huling bersikulo sa Juan 4:22. Ang Ebanghelyo an kay Apostol Juan, Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Amen. Ito mga minamahal. Isang, ang sabi dito mga minamahal, sinasamba ninyo. Ito ay tumutukoy mga minamahal doon sa mga tao na naniwala sa aral ng relihiyon. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Baga mga minamahal, sinasamba nila yung kanilang Diyos na hindi nila nalalaman kung ito baga ay totoo. Dahil yun ang itinuro ng reliyon, ito yung namana, kaya ito yung kalang pinaniniwalaan. Amen? Kaya sinasabi dito, sinasamba nila yung hindi nila nalalaman. Pero tayong mga minamahal, sinasamba natin ang ating pinakamamalapan Diyos sapagkat nalalaman natin mga minamahal na ang ating malapan Diyos ay siyang tunay at nag-iisang Diyos na buhay na lumikha ng langit at lupa, hari ng mga hari. Ang Diyos ay pinagkakautangan natin ng buhay na siyang totoo. Kung hindi totoo ang Diyos mga minamahal, hindi gagaling yung ating karamdaman. Kung hindi totoo ang ating malapan, hindi magbabago yung ating buhay. Naroon pa rin tayo sa mga kaguluhan, sa ating masasamang ugali, sa ating mga bisyo. Pero dahil totoo ang Diyos, mga minamahal, na ating pinaglilingkuran, nagbago yung ating buhay. Yung dating masama, naging mabuting tao. Amen? Yung tao na dati ay, kumbaga, masama ugali, naging mabait. Kumbaga, mga minamahal, dahil totoo ang ating malapay noon, nangyari ang pagbabago sa ating buhay. Yung mga karamdaman natin mga minamahal na hindi napagaling ng ospital, pinagaling natin buhat mabait na Diyos. Kung hindi totoo mga minamahal, paano gagaling ang ating mga karamdaman? Paano magbabago ang ating buhay? Ngayong mga nagdaang taon mga minamahal, marahil napakaraming tao ang nangako sa kanilang mga sarili. Yan o galing ng tao mga minamahal. Kapag dadating bagong taon, mga ngako na hindi na ako magiinom, hindi na ako maglalasing, magbabago na ako, magpapakabait na. Amen? Yun ang pangako nila sa kanilang sarili. Pero wala pong natupad sa kanilang mga sinabi. Dahil pagkatapos ng ilang araw, naroon pa rin sila sa dati. Amen? Pero dito mga minamahal, kung ikaw ay mananatili o isang tao ay lalapit sa ating buhat mabait na Diyos, siya ay mangangako, siya ay magpapabautismo sa pangalan ng ating malapan Diyos, at siya ay mangangako mga minamahal na patuloy maglilingkod. Doon pa lamang matutupad, mangyayari ang pagbabago sa kanyang buhay. Amen? Pero yung pangako natin, minsan, kapag mga bagong taon, wala pong, masabi natin, walang kabuluhan. Dahil naranasan natin yan, maging ako nung araw, mga minamahal, naniniwala sa ganyang bagay. Nangangako rin ako, mga minamahal, hindi na ako maglalasing. Hindi na ako inom, pero pagka dumating yung ilang araw at nagkayayaan, nandun na uli, hindi mapigilan. Naniniwala rin ako nung araw, mga minamahal, na yung paghahanda ng mga bagay na sasabi pampaswerte, naniniwala ako nung araw, pero nung maunawaan ko, mga minamahal, ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, wala palang kabuluhan, mga bagay na yan. Pero yung pangako, natin sa ating malapay noon o ating tutuparin at isusundin, diyan tayo magiging mapalad
na tao. Amen? Bakit mapalad mga minamahal? Dahil yung pangako ng Diyos, nakaligtasan, buhay na walang hanggan, ibibigay sa iyo ng ating buhay at mabait na Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay no. Kaya ang palaala at pinapaunawa ng banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo ay magsikap ngayong taon 2024, mga minamahal, kung paano natin tayo nakasurvive ngayong nagdaan 2023. Ngayon, mga minamahal, sikapin natin ngayong 2024. Mas lalo nating sikapin na ating bagampanan yung ating tungkulin, magawa natin ang kaluban ng ating dakilang Diyos para tayo ay makasurvive muli at sa mga daraang pang taon at panahon. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay umamay sa ating malapay noon. Awitin po natin yung huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw. Nakakaalam ng awiting ito. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Purihin natin buhat mabait na Diyos. Hallelujah. Para bang Salamat malapay noon. Hallelujah. at Sa iyong kabutihan sa aming buhay, O Diyos, sa nagdaang taon 2023, na kami malapay yung pinanghawakan at kami narito sa panibagong taon. Hallelujah. Buksan mo ang iyong Glory to Jesus. Di ba nakatayo ka ba? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Purihin natin malapay noon. Hallelujah. Ibabangon ka niyang muli kung ika'y magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing magdarapa. Hallelujah. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik kang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka ba ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo
siya. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang mensahe ng awitin. Huwag kang ayaw, huwag kang bibitaw, huwag po tayong mapapagod. Bumilang na tayo mga minamahal ng mahabang panahon, maraming taon. Ngunit narito pa rin tayo nakatayo dahil sa kahabagan ng ating buhat mabait na Diyos. Mga minamahal, alalahanin po natin sa nagdaan na taong 2023. Dumaan man tayo mga minamahal na tayo minsan nasa kahirapan, minsan nasa karamdaman, nasa panlupaypay. Pero di tayo iniwat, pinabayaan natin buhat mabait na Diyos. Kaya tayo naririto pa rin. Sa kahabagan ng ating malapanoon, tayo nakakapagpatuloy. Kaya purihin po ang ating malapanoon, dapat po natin siyang pasalamatan. Mga minamahal, tayo po ay sama-samang manalangin. Ating buhat mabait na Diyos. Ngayong 2024, mga minamahal, anumang inyong panalangin at kahilingan sa Diyos, sambitin po ng ating mga labi. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Upo dakilat pagpagpalang Diyos sa mambanal. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal po Jesucristo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ng Diyos sa aming luluwalhati, tinataas ang dakilat makapangyarihang pangalan. Sa unat panalangin namin, minamahal na magulang sa iyo, malapastor, kabagan pong bahad sa amin. Patawarin mo po kami, malapanon sa lahat ng pagkakasala, nagawa man namin itong nagdaang taon. Sa aming mga kainan din namin, nagawang bantayan. Malapay noon, patawarin mo po kami. At narito po kami, malapay namin po idadalangin na kami iyong kahabagan. Nasa taong ito, 2024, kung paano mo kami sinama at iningatan na nagdaang taon ngayon, taong ito, malapay noon, huwag mo po kaming iwan po abayaan. Pagkaluban mo po ang bawat sa amin, natibay pa ng palataya na kami manatili sa paglilingkod sa iyo, malapay noon. Panghawakan mo po kami sa gitna ng mga pagsubok, kahirapan, anumang ibunga sa darating na panahon. Huwag mo po kami pabayaan at amin din po idadalangin o Diyos. Mga mahal namin sa buhay, hindi pa nakakilala sa iyo. Nawa bago ka magbalik, bigyan mo silang pagkakataon na kayong paglingkuran. Sa mga kapatiran tumalikod sa paglingkod sa iyo, kahabagan po sila muli mong ibalik, muli mo silang tawagin o Diyos. Pagpalaan mo po kami malapay noon sa lahat ng pangailangan ng mga anak. Financial, material, spiritual na pagpapala. Sa mga may mga karamdaman pa, malapay noon, kahabagan mo po sila. Hipuin po ang pagpalang kamay, pagkulpong kagalingan sa kanila, sa kanilang mga problema, lutasin mo po. Sa mga pagsubok na kanilang pagdaraanan, bigyan mo sila ng lakas na kanilang mapagtagumpayan, malapay noon. At lalo tigit, aming dadalangin namin, minamahal na pastor, na patuloy po yung pagkalubang kalusug at kalakasan malapay noon, na patuloy namin siya makasaya at makapiling sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo. Ingatan po at pagpalain sa lahat yung gagamit yung balagawan, preacher, worker, malapay noon. Ikaw po ang mag-ingat pagpala, patuloy mo silang gamitin, si kalalago na yung balagawain, malapay noon. Hallelujah. At pagpalain mo po kami, malapay sa taong ito, na patuloy namin magampanan ang mga tungkuling iniatang mo sa bawat sa amin. Sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po ay magkaisa at sama-sama nating sawayin ang lahat na gawa ng kaaway sa ating buhay, mga panghina, palupaypay, hallelujah, karamdaman. Samasahan po natin sawayin sa pangalan ng ating buhat mabait na Diyos. Hallelujah. Upo dakilat mapagpalan Diyos ang banal sa unat dalangin namin namal magulong siya malapastor, malapansos sa makapangyarihan mong pangalan. Sama-sama namin sinasaway lahat na gawa ng kaaway,
karamdaman, arthritis, diabetes, cancer, asthma, high blood, kasaut in Jesus' name. Problema, kahirapan, kasaut in Jesus' name. Karamdaman, arthritis, diabetes, trangkaso, sipon, ubo, hallelujah, cancer, high blood, kasaut in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin po ating dakilang Diyos mga minamahal at tayo po ay sama-sama na tayo po tatalon 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Upang tumakas ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. Hallelujah. Sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang